Hello everyone, welcome to my journey, Life with Rice, without rice. Yan, para po sa mga nakasubaybay po sa atin at sa ating mga member ng ating community, sa ating mga followers, ay pasensya na at ngayon lang po tayo nakapag-upload muli sa ating community. At alam naman po natin, ilan po sa mga nakatutok po sa ating community, sa ating mga followers. I'm still active at just so happen na papasok tayo sa running club community at trying to be active. At medyo naka-recover na rin tayo sa ating injury. At higit sa lahat, alam naman natin na meron na tayong community. Nakatutok pa rin po tayo. Ang dami pa rin nating mga ah, inaasikaso, mga taong may mga malalang sakit karamdaman. At higit sa lahat ay may mga problema sa kanilang spiritual na pamumuhay. So napakahalaga na matutukan po natin ang mga bagay na ito. At higit sa lahat, ano ba yung ating topic natin ngayong oras na ito? Sapagkat may ilan po sa ating mga member ng ating community, sa ating mga followers, na ginawa na nila lahat. Mahirap pagdating kasi talaga, I strongly suggest talaga para dun sa mga may mga malala talagang sakit karamdaman na nahihirapan talaga na ma-address ang kanilang mga health issue. Lalo na kung wala ka talagang nakakausap regarding sa health issues mo at tipong sawa ka na sa advice ng mga expert at paulit-ulit din lamang naman na paulit-ulit lamang yung health issues mo, yun at yun din lang, parang napoprolong lamang yung buhay mo ay sa pag-inom ng mga maintenance mo, ng gamot mo, pero parang wala naman talagang pagbabago. At ilan po sa mga tinulungan po natin, eh, may mga na-address naman, pero may mga health problem pa rin talaga sila na hanggang ngayon hindi pa rin nila masolusyonan. Yung ilan, yung blood pressure pa rin nila, hindi nila maipaliwanag bakit skyrocket pa rin talaga. At yung ilan naman, yung sugar nila, eh, hindi rin nila maintindihan bakit tumataas pa din. Pero naitama na nila. Meron namang ilan na yung kreya nila hindi pa rin na-address. At may ilan naman na na-address na ng mas mabilis. Pero meron akong isa na napansin na na-overlook ng ilan sa ating mga follower na pinakamahalaga sa lahat na tila hindi ito talaga nabigyan ng pansin. Kung tatanungin ninyo ako, ano kaya yun? Ito ay yung quality quality of sleep. Meron kasi tayong ilan sa mga followers na swerte na talaga na makatulog sila ng 5 to 6 hours. Kadalasan 3 to 4 hours lang ang tulog nila in a daily basis. Pero lahat ng advice ko ay nasunod na nila at nakakain naman nila yung dapat nilang makain. So most of them na nagpapa-coach sa akin ay hindi na talaga sila nagsasend ng kanilang mga meals sapagkat yun at yun din lang naman ang kanilang mga kinakain. But the quality of sleep, hindi nila ito naibigay. The problem is, yung ilan ay pang madaling araw talaga yung trabaho at tulog sila sa umaga. Yung ilan naman, talagang kailangan bumiyahe ng malayuan dahil driver sila, hindi talaga sila nakakatulog. Yung ilan naman talaga ay sa ganitong oras lang talaga nila nakakausap. Sa madaling salita, hindi nila mabuo talaga. Kasi dapat ang tao, at least 7 to 9 hours per day talaga yan natutulog. Kailangan makapahinga talaga tayo ng maayos sapagkat ito lamang talaga yung chance na ma-repair, ma-detoxify ng mas maayos, mas mabilis, mag-heal yung katawan natin ng mas mabilis. Kapag nakakapahinga tayo ng maayos at dun mo lang talaga makikita yung full potential ng carnivore way of eating natin kung magiging maganda pa talaga yung resulta. Sapagkat
Yung ilan naman sa ating mga nagpapa-coach, naging maganda naman yung journey nila, naging mabilis yung effect sa kanila nung pumasok sila sa carnivore way of eating. Bakit yung iba hindi? Then I found out na hindi talaga sila nakakatulog ng maayos, medyo stress sa kanilang trabaho. At yung ilan, sabi ko sa kanila, yes, kumikita ka nga ng malaki, pero kung yung health mo naman ay magsasuffer, maybe it's about time na mag-pray ka sa Panginoon na hindi naman magsasuffer yung kalusugan natin. Kesa naman, ito nga, you have a lot of money, nabibili mo yung bagay na gusto mo, pero isa lang yung hindi mo maiayos, yung kalusugan mo. Na halos yung kinikita mo, napupunta rin din lamang dun sa pagpapagamot mo for the longest time. Think about it.